Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 101 hanggang 105. At George YouTube channel. Kabanata 101. Ilang minuto ang nakalipas. Kahit alas 9 na ng umaga ay tulog pa rin si David. Hindi nakalock ang pinto ng kwarto niya dahil hindi niya ganoong ugali ang mag-lock ng pinto. Kuya. Tumakbo si Claire sa kwarto at tumalon sa kama, inikot ang katawan sa himpapawid at ibinagsak ang bukol sa tiyan nito. Nagising si David sa kanyang pagkakatulog. Kuya. Nakita mo na ba ang bago mong video? Excited na tanong ni Claire. Tumawid ito ng 100,000 views. Itinulak siya ni David sa isang tabi na milipit sa sakit. Dahan-dahan siyang bumangon, sa takot na baka sumakit ang likod niya dahil sa walang pakundangang pagkilos ni Claire, pero sa kabutihang palad, nakaupo siya ng walang gaanong problema. Claire. Sa palagay mo ay 5 taong gulang ka pa rin o ano? Isal niya sa kanya. 50 kilos ka na ngayon. 47 lang ang bigat ko, gayunpaman, gumanti siya. Pinipigilan ni David ang kanyang galit at bumantong hininga. Anyway, may sinasabi ka. Ipinakita sa kanya ni Claire ang screen ng mobile. Ang iyong video ay nagtetrend sa nangungunang 100 sa kategorya ng vlog. Di talaga. Kinuha ni David ang telepono at tiningnan ito. Wow, hindi ka nagsisinungaling. Umabot na sa 106,000 views na. Totoo ba ito? Ito ay... Tuwang-tuwa si Claire. At alam mo ba? Ang babae sa video ay isang U16 National Javelin Champion. Ano? Nalaglag ang panga ni David. Di paano mo nalaman? Na-blurred ko yung mukha niya diba? Oo, pero nakilala ko siya sa boses niya, sabi ni Claire. Noong nakaraang linggo, siya at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa aming paaralan at nanalo sa kompetisyon ng volleyball laban sa amin. Kumunat ang noo niya. Naaalala ko pa kung paano niya kami pinahiya. Nais kong manalo laban sa kanya isang araw, ngunit gumawa ka ng isang mas mahusay na trabaho. Hindi ako makapaghintay na ipakita ang video na ito sa aking mga kaibigan. Magkakaroon sila ng field day dito. Hindi. Mabilis na sabi ni David. Huwag sabihin kahit kanino. Napakurap ng 2 beses si Claire. Ano? Pinalabo ko ang mukha niya sa isang dahilan. Mahina akong sabi ni David. Pinarusahan ko na siya, kaya hindi na kailangang asarin siya sa video na ito. Pero kuya, kapag nakita ng mga magulang niya ang video na ito, tiyak na malalaman nilang siya iyon. Medyo mababa ang pagkakataon ng kanyang mga magulang na makita ang video na ito, maliban kung nilayon mong makialam sa usaping ito. Matalim ang tingin ni David. Kalimutan ang tungkol sa paggamit ng video na ito. Kung inaasar mo siya gamit ang video na ito, hindi kita mapapatawad. Inagaw sa kanya ni Claire ang mobile at lumakad palayo, mukhang dismayado at inis. Kung gusto mo siyang talunin mo siya ng patas, iminungkahi ni David. Malakas niyang isinara ang pinto pagkaalis niya. Pagkatapos ay tiningnan ni David ang mga estatistika ng video sa kanyang sariling laptop. Wow! Mahigit 4,200 na ang komento. May 8,000 likes at 150 dislikes lang. Ito ay higit pa sa naisip ko. No wonder trending ito sa top 100. Kung patuloy itong tumataas sa mga panunood, ganap kong mababayaran ang utang gamit ang perang kinikita ko mula sa nag-iisang video na ito sa pagtatapos ng buwan, naisip niya. Kumuha siya ng utang kay Anthony para bayaran si Edith, ang matandang dalaga na nagsilbi sa kanyang ina sa loob ng ilang buwan. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito kasaya. Naalala niyang sinabihan siya ni Jenny na mag-push up tuwing umaga at gawin itong ugali. Pagkatapos uminom ng isang basong tubig, bumaba siya sa sahig para mag-push up sa tabi mismo ng kama. Pero kahit isang push up ay hindi niya magawa ng maayos. Susuot na kamiseta, lalo itong hindi komportable. Kaya inalis niya ang short at ipinagpatuloy ang pagbibigay ng lahat para lang makakuha ng isang push up ng tama. Tinubukan niya ng 20 beses at nabigo.
Ngunit sa ika-21 na pagtatangka, matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang unang push-up, ngunit bumukas ang pinto, at isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa silid. Si Emma ay nakasuot ng mahabang manggas na suit, at ang kanyang palumpong na ayos ng buhok ay tila kapansin-pansin ngayon na tila ginupit niya ng kaunti ang kanyang buhok. Bukod dito, naglagay siya ng ilang makeup, kaya sa isang segundo, naramdaman ni David na nakilala niya si Emma pagkatapos ng mahabang panahon. I'm sorry, mabilis na lumabas si Emma at isinara ang pinto. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Ang cute niya masyado. Hindi ko pa siya nakikitang nagwo-workout. Nagwo-workout ba siya dahil malapit na ang kasal niya? Kumunat ang noo niya. Bakit parang galit ako bigla? Emma. Pinuksan ni David ang pinto at umaktong kalmado. Nakasando siya ngayon. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba pumasok sa trabaho? Magtatrabaho na sana ako, pero hindi ko magawa, bahagyang ibinaba ni Emma ang ulo niya. Ito ay bahagyang kasalanan mo. Kasalanan ko. Mukhang natarante si David. Anong ginawa ko? Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Oo, sigurado. Gusto mo ba ng inumin? Hindi, ayos lang. Pumasok siya sa kwarto at umupo sa kama niya pagkatapos niyang sabihin umupo siya. Taglit lang, lumabas si David at nagdala ng isang baso ng pineapple juice para sa kanya, na paborito niya. Kahit na hindi niya gusto ang pagkain ng prutas ng pinya, nagustuhan niya ang katas nito at masayang-masaya ang kalahati nito at inialay ang natitira sa kanya. Tumanggi siya, ngunit pinilit niya ito at pinainom ito sa huli. Buti naman sabi niya sabay punes sa bibig niya. Ikaw ba ang gumawa nito sa sarili mo? Hindi. Ginawa ng mama ko kagabi, sagot niya. Malamig. Wala man lang siyang panghalo o hilinggan sa kanyang bahay, kaya nakaramdam siya ng kasiyahan sa pagkonsumo ng isang homemade fruit juice. Kaya, ano ang nagdala sa iyo dito ng maaga? At bakit ako ang may kasalanan? Tanong ni David na umupo sa tabi niya. Si David. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ang iyong IQ ay hindi mas mababa sa 100, tama ba? Sa tingin ko ito ay malamang na higit sa 100. Medyo confident na sabi ni David. Bakit? Bakit mo ako tinatanong ng ganyang kalokohang tanong? Tanong niya, nakatingin sa kanya sa mata. Hindi mo ba alam kung bakit ako napunta dito? Higit sa kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay naging mas malinaw sa kanya. Emma, ako. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang kanyang pag-aalinlangan ay naging malinaw para sa kanya na nahuli niya ang kanyang mga salita. Ikaw lang ang gusto ko, David, nag-aalangan siyang pumikit habang ang mga mata nila ay nakalock sa isa't isa. Ramdam na ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Parehong kitang-kitang lumaki at lumiit ang kanilang dibdib. Mahal kita, ang hininga niya ay dumampi sa kanyang bibig at natunaw ang kanyang isip. Pumikit siya at mas lumapit pa. Wala siyang magawa dahil ang karamelo nitong labi ay mahinang durog sa malambot niyang pink na labi. Kabanata 102. Isang lasa na mas matamis kaysa sa tsokolate ang sumangkop sa kanyang kaluluwa. Habang ang dalawang masa na mas malambot kaysa sa marshmallow ay nagbanggaan sa mga labi ni David at nagbunga ng apoy sa sukdulan ng kanyang puso, na nagpaungol sa kanya. Ilang beses na siyang hinalikan sa nakaraan. Ngunit lahat ng mga halik na iyon ay namutla kung ihahambing sa halik na ito. Na umaatake ng may sentrong punto ng tamis at pinipigilan ito na parang sinusubukang patunayan na ito ay higit pa sa isang sandali ng pagnanasa. Ang pagsasabi na ito ay nagre-refresh ay isang maliit na pahayag. Nakalimutan ni David ang lahat ng kanyang mga alalahanin at naramdaman na parang lumulutang siya sa hangin. Ito ay tulad ng paglalakbay sa langit sa itaas. Isang lugar na hindi pa niya napuntahan, gayunpaman, ito rin ay pakiramdam na kasing init at komportableng pakiramdam ng isang sanggol sa sinapupunan ng ina. Gusto niyang magtagal ang pakiramdam na ito. Sa paglipas ng mga segundo, naramdaman niya ang sarap ng mga labi ni Emma at ang pagsinta nito ay pumupuno sa kanyang katawan at kaluluwa. Tila ay naging isa bilang isang bulaklak na idiniin sa dalawang kalahati ng isang libro na may magkatulad ngunit ganap na magkaibang mga kwento. Para kay David, parang pareho silang nasa isang puwang na hindi nakikita ng iba. Ngunit biglang natuyo ang bulaklak nang umatras si Emma at inilalayo sa kanya ang kanyang mapagmahal na labi. First kiss ko yun, tuwang-tuwa at kinakabahan si Emma.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya itong gumawa ng matamis, malababaing mga mata ng pagtataka. Kung ito man ang huli ko o hindi, ipaubaya ko ito sa iyo. Tumayo siya. Halos pabalik-balik na hinawakan ni David ang kamay niya na para bang sinasabing huwag nang umalis, ngunit mabilis din niyang binitawan ang kamay nito na nagpabigat sa puso niya. Hanggang dito na lang ako, alam kong may kasal ka bukas, David. Masakit na sabi ni Emma. Pinakita ko sa'yo ang nararamdaman ko sa'yo. Kung ganoon din ang nararamdaman mo sa akin, pumunta ka sa bahay ko bago matapos ang araw na ito. Hihintayin kita, pero kahit hindi ka dumating, napahawak siya sa kanyang damit sa kanyang dibdib. Hihilingin ko na mabuhay ka ng masayang buhay. Saying na nagsimula siyang mag-Scotland. Emma, teka. Nag-aalangan na sabi ni David, pero hindi siya tumigil. Bago pa niya maiayos ang mga iniisip at makapagsalita, nawala na ito sa paningin niya. Lumabas si David sa kanyang silid at nanood mula sa balkonahe at nakita si Emma na umalis. Sumasakit ang puso niya sa higit sa isang dahilan. Mahigpit niyang hinawakan ang parapet at kinagat ang ibabang labi. Ano ang dapat niyang gawin? Matapos dumating si Emma sa kanyang bahay at ipahayag ang kanyang pagmamahal, wala man lang siyang masabi bilang kapalit. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili dahil sa sobrang pag-aalinlangan. Maraming ideya ang sumagi sa kanyang isipan ngayon. Ano kaya ang mangyayari kung si Emma ang pipiliin niya ngayon? Ano ang gagawin ng pamilya Jones sa kanya, sa kanyang pamilya, at kay Emma? Ang pag-iisip lamang ay natakot sa kanya hanggang sa tapos na, ngunit higit pa doon, nais niyang linawin ang kanyang sarili tungkol sa isang bagay. Ang naramdaman niya para kay Emma ngayon, ang alab na nag-aalab pa rin sa kanyang puso, dahil ba sa pagkaawa sa kanyang sitwasyon ngayon, o dahil ba sa mahal niya ito at hindi pa siya sigurado? Ano ang dapat niyang gawin sa kanyang sariling damdamin? Habang si David ay labis na nababagabag dahil sa ginawa sa kanya ni Emma at ipinaubaya sa kanya ang mabigat na desisyon, si Matthew ay nag-e-enjoy sa araw kasama si Sarah at ang kanyang ina. Dinala niya silang dalawa sa universidad na pinag-aralan nila. Lahat sila ay may salaming pang-araw at puting sombrero, kasama si Matthew na may dalang rucksack. Ipinakita ni Matthew sa kanyang tiyahin ang magagandang lumang gusali ng universidad. May dala rin siyang kamera. Ang ilan sa mga larawang iyon ay maganda, ngunit ang ilan ay hindi gaanong maganda, at pinagtawanan sila ni Carol. Gayunpaman, hindi ginawa ni Sarah. Mukhang hindi man lang siya interesadong makita ang mga litratong kinuha niya, at hindi rin siya nagpapo sa kanya nang hilingin nitong magpakuha siya ng litrato. Kahit na tumanggi si Sarah, hindi siya tumigil sa pagtatanong sa kanya. Sa tuwing may pagkakataon, tinanong niya ito muli. Nang makatagpo sila ng isang bangkos ng mga halamang bulaklak, tinanong siya nito. Nang huminto sila sa may fountain, tinanong siya nito. Medyo nairita si Sarah sa mga kinikilos niya. Para bang hindi sapat iyon, naglalakad si Matthew sa pagitan ng mag-ina, sinusubukang ihagod ang kanyang balikat kay Sarah hanggat maaari. Gusto siyang masakal ni Sarah hanggang mamatay. Sa tingin niya ba matutokso ako dito? Medyo lumayo si Sarah sa kanya. Natural na hahanap ng dahilan si Matthew para balikan si Sarah. Sa tuwing lalapit ito sa kanya, tatawid siya ng kalsada nang walang sinasabi. Malinaw na galit ito sa kanya, ngunit nakakatuwa ito. Habang tumitawid din siya sa kalsada sa likuran niya, sinabi ni Carol, huwag mo siyang masyadong istorbohin. Hindi mo nais na hinahampas kanya ng kanyang sandalya sa publiko. Haha, oo. Sabi ni Matthew at saka mabilis na naabutan pero dumistansya at nagsimulang kunan ng litrato ang likod niya, na talagang ikinagalit niya. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang quarter kung saan nakatira ang mga propesor. Isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Ito ay ang propesor ng Human Resource Management. Nang makita siya, nagsimulang tumakbo si Matthew, ngunit hinabol siya ng propesor. Phew! Mas gamaan ang pakiramdam ni Sarah nang mawala si Matthew sa kanyang harapan. Nagkaroon ako ng mga pagdududa, pero parang may secret relationship talaga siya sa head of the department ng HRM division. Nakita kung paano niya siya sinundan, malamang na hindi nito tinupad ang anumang ipinangako nito sa kanya. Tipikal na iyon ng basurang iyon na nag-iisip gamit ang kanyang T***T. Sa huli ay naabutan ni Carol ang kanyang anak na babae. Ano ang tingin mo kay Matthew? I-save ang iyong enerhiya, nanay.
Hindi ko siya pakakasalan. Magwakas man ang buong mundo, at kami na lang ni Matthew ang mananatili sa mundong ito, papatayin ko siya ng walang pag-aalinlangan. Patayin mo siya, ha? Hindi na nagsalita si Carol pagkatapos. Si Sarah naman, kahit tungkol sa ibang tao. Nagtataka ako kung kamusta na si David. Tinunod niya ang payo ko at hindi lumabas ng bahay niya, ginawa niya 'di ba? Sa bahay ni David. Nakatayo pa rin si David sa balkonahe, kaya nag-alala si Bob. Madali siyang maslip kung lalabas siya ng ganito, nadismaya si Bob at pagkatapos ay nagpadala ng anonymous na mensahe sa mobile ni David. Manatili sa kwarto para sa iyong kapakanan. Nang mabasa ni David ang mensahe, tumingin siya sa paligid dahil sa gulat at tensyon. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik. Hindi ko akalain na gagana ito, nakahinga ng maluwag si Bob. Ngunit natutuwa akong ginawa ito. Maraming mga gusali ang layo sa bahay ni David, isang lalaking nakamaskara ang nanunood sa pamamagitan ng binocular, na nakatayo sa rooftop ng isang gusaling may 5 palapag. Pumasok siya sa loob, ha? Kung hindi hiningi ng nagbigay ng misyon na magmukhang aksidente ang patayan, nakapaglagay na ako ng 2 bala sa ulo ng target. Humunguya siya ng gum. David Jackson. Kung hindi ka lalabas, kailangan kong pumasok sa bahay mo at tapusin ang trabaho. Kabanata 103. Ang nakamaskarang mamamatay tao ay pinagmamasdan ng lahat simula pa noong madaling araw para magawa niya ang perpektong plano. Mayroong maraming mga variable sa misyong ito. Una, may nakita akong ilang mukha na naglalakad pabalik-balik sa parehong kalye, ibig sabihin, malamang na umiikot sila sa bahay dahil nakalink din ang likod nito sa ibang kalye. Nagtataka ako kung bakit hindi sila naglagay ng mga bantay. Well, ito ay dahil dapat na kinuha nila ang mga babaeng ito mula sa ilang security firm. Sila ay napakahirap sa paggawa ng kanilang trabaho, bagaman. Ang lokohin ng kanilang mga mata ay hindi dapat maging napakahirap. Sa sandaling pumasok ako sa bahay at eye-off ang mga kamera, ang pagpatay sa kanya ay hindi dapat maging isang deal. $2 milyong ang nakataya dito, kaya hindi ako makakagawa ng isang pagkakamali. Sabi niya sa sarili at itinapat sa mukha niya ang maskara ni Claudia at nagbihis din ng angkop. Pagkatapos ay walang takot siyang pumunta sa bahay ni David. Hindi man lang nagduda ang mga babaeng security guard. Gaya ng inaasahan, perpekto ang aking pagbabalat kayo. Walang makakatalo sa'yo dito, Jude. Sabi niya sa sarili na parang proud sa sarili. Claudia. Isang malakas na boses ang umabot sa kanyang pandinig, ngunit hindi iyon nakaabala sa kanya. Gayunpaman, pagkaraan ng 1 segundo, napagtanto niya na Claudia ang pangalan ng babae na ang maskara ay kasalukuyang suot niya. Manem. Naminggalinga siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Dito, isang matabang babae ang kumaway ng kamay mula sa bahay ng kapitbahay. Si Marie, ang sobrang walang hiya at oportunistang kapitbahay na isa sa mga matalik na kaibigan ni Claudia. Kailangan ko ng pabor mo, kaya pumunta ka dito. Ang pagtawag ng isang kapitbahay ay hindi inaasahan ni Jude. Hindi niya ito pinansin at nilagay ang kamay sa gate. Claudia. Labis na pinalakas ni Marie ang kanyang boses kahit isang kalabaw ay mahihirapang pantayan ang boses na iyon. Hindi magtatagal, kaya pumunta ka dito, o gusto mong puntahan kita. Kumakain siya mula sa isang mangkok ng popcorn. Ang matabang asong ito. Kumulo ang dugo ni Jude sa inis. Hindi ko siya mapapante dito at sirain ang plano ko. Dapat lang na pumunta ako at makipagkita sa kanya at magbigay ng ilang uri ng dahilan. Habang iniisip ang mga linyang iyon, pumasok si Jude sa bahay ni Marie. Ang asawa ni Marie ay nagbubuhos ng tubig sa mga halaman, ngunit naisip ni Jude na ito ay isang utusan lamang dahil sa kanyang mahirap na damit. Pumasok ka na, kinaweyan ni Marie ang kanyang kamay, nakatayo sa pintuan. Nitiigang pumasok si Jude sa bahay. Isinara ni Marie ang pinto at nagsimulang magsalita ng walang tigil. Nagalit ako nang makita ko siyang pumasok sa bahay niyo. Malinaw na nagplano siya at dumating kapag wala ka. Tiyak na dumating ang maitim na asong iyon upang sirain ang kasal. Maitim na asong babae? Tanong ni Jude. Napakalapit ng boses niya kay Claudia dahil naghanda siya. Alam mo, yung laging bumabagabag kay David. Hindi ko masyadong matindaan ang kanyang pangalan, ngunit kailangan mong gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya, kung hindi, kukunin niya ang iyong anak.
Sige. Ako na ang bahala, kaya wag kang mag-alala, sabi ni Jude at nagsimulang maglakad palayo. Hindi, parang hindi mo gets. Hinawakan ni Marie ang kamay niya at naramdaman niyang may mali pero hindi niya ito masyadong inisip ngayon. Makapangyarihan ng pag-ibig. Kaya kung gawin ang lahat ng gawaing bahay sa asawa ko dahil mahal niya ako at tinitiis niya ang lahat ng ginagawa ko kahit na siya ang nagtatrabaho sa labas at kumikita. Bihira akong magtrabaho. Pati itong popcorn ay siya ang gumawa. Ano ang kinukuha mo? Parang naiinis si Jude. Huwag mong isipin ang anak mo, sabi ni Marie. Kung hindi, natatakot ako, mawawalan ka ng pagkakataong pakasalan ang iyong anak sa mayamang pamilyang Jones. Sabi ko sa'yo, ako na ang bahala. Tinabig ni Jude ang kamay niya at nagsimulang maglakad palayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Marie. Imagination ko lang ba to, o mukhang mas matangkad ngayon si Claudia? Habang papalabas ng bahay si Jude, pinagmamasdan siya ni Bob mula sa balkonahe. Si Claudia ay sumama sa kanyang asawa, hindi ba? Bakit siya bumalik mag-isa? Habang nagtataka siya ay napansin niya ang lakad ni Jude at napagtanto niya na ang kanyang mga tuhod ay makatarungan pagtulak ng diretso sa halip na umiikot sa kabilang tuhod. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Bob. Hindi si Claudia. Isa itong lalaking nakabalat kayo. Bagamat maaaring isinuot ng assassin ang face mask ni Claudia, hindi pa rin niya ginagaya ang lakad na natural lamang na posible para sa isang biolohikal na babae. Bukod dito, nakikita rin ngayon ni Bob na ang katawan ni Jude ay tipikal na ang katawan ng isang lalaki na may malalapad na balikat at tuwid na frame na ang pang-itaas na katawan ang nagdidikta ng lakad. Hawak na ni Bob ang kanyang baril na nilagyan ng silencer, ngunit hindi niya mabaril si Jude mula sa balkonahe. Una sa lahat, napakalapit pa ng assassin sa asawa ni Marie, at kung makaligtaan si Bob, madaling makuha ng assassin ang asawa ni Marie bilang hostage. Pangalawa, hindi pa rin nakakapag-shoot si Bob nang walang ingat hanggang sa matiyak niya, sa 200%, na hindi si Claudia iyon kundi isang impostor. Naghintay si Bob hanggang makarating si Jude sa exit gate ng bahay ni Marie, habang hindi inaalis ang kamay sa baril. Hindi nakakasawa ang paglalaro ng Assassin's Creed, hindi ba? Tinadya itong sabihin ni Bob ng malakas. Maya-maya lang ay napatigil si Jude sa kanyang kinatatayuan at hindi kumikibo. Agad na inilabas ni Bob ang kanyang baril at sinabing, huwag kang gumalaw, bakla. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jude, at hindi siya makagalaw o lumingon man lang. Tino ang bastard na ito. Kung may baril sila ay madali siyang mabaril kaya naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kahit nasubukan niyang tumakbo, maaari siyang mabaril sa oras na tumaas ang kanyang kamay at umabot sa gate. Kamaikling sandali na iyon, maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang asawa ni Marie ay binugbog na ni Bob noong nakaraang gabi, kaya alam niyang may hindi tama at sumugod siya sa bahay. Bakit hindi mo itaas ang iyong mga kamay, pagkatapos ay tumalikod at tanggalin ang iyong maskara, ha, Mr. Dude? Tinanong ni Bob, maliban kung gusto mong i-drill ko ang iyong asno ng maraming mga bala, iyon ay. Dahan-dahang itinaas ni Jude ang kanyang mga kamay at saka tumalikod at itinaas ang kanyang mga mata at napansin si Bob na nakangisi. Biglang may bumagsak na bala mula sa kung saan at tumama kay Bob. Kabanata 104. Nang ilabas ni Bob ang kanyang baril at itinutok si Jude mula sa balkonahe, napansin siya ng isa sa mga security girls mula sa Thundergate mula sa halos 150 metro ang layo. Tanggalin mo ang maskara mo, sabi ni Bob sa assassin. Biglang may bumaril na bala at tumama sa braso ni Bob na may hawak ng baril. Nalaglag ang baril mula sa kanyang kamay, at agad niyang ibinaba ang kanyang poster at sumugod sa kwarto at napaungol sa sakit. Erg. Tino ang bumaril sa akin? Ang mga babaeng security ba? Kung iisipin, eksakto silang bumaril gamit ang nakakatakot na baril mula sa mahigit 100 metro ang layo. Gayunpaman, wala siyang oras na mag-alala. Kumapang siya sa sahig ng balcony para tingnan kung ano ang ginagawa ni Jude. Sa kanyang pagkabigla, nakita ito ni Jude bilang isang pagkakataon. Sa halip na tumakbo palabas sa main gate, tumalon siya sa pader ng kapitbahay at pumasok sa bahay ni David. Ang bastos na ito. Kumalabog ang puso ni Bob sa kanyang dibdib. Walang duda. Nandito siya para patayin si David. Pinuksan ng isa sa mga security girls ang gate at nagmamadaling pumasok sa bahay ni David at nakita si Jude na nakasuot ng maskara ni Claudia. Ma'am,
Magtago ka na. Mabilis na kinuha ni Jude ang kanyang baril mula sa ilalim ng damit, na nagpahinto sa kanyang mga paa. Ngunit bago niya maiangat ang baril sa kanyang kamay, isang bala ang nakakita ng permanenteng pahingahan sa kanyang noo, at siya ay nakalulungkot na bumagsak sa kanyang likod. Hindi na pwedeng magmukhang aksidente, naisip ni Jude. Babalik man lang ako dala ang ulo ni David para hindi na ako tumakbo at magtago ng ilang taon. Habang nakatago ang baril, nagmamadali siyang pumasok sa gusali. Tina Harold at Claire ay nakikipagbuno sa isa't isa para sa remote ng telebisyon. Nanay, hindi niya binibigay sa akin ang remote ng TV. Reklamo ni Claire. Nagsimula lang akong manood ng sports, at dumating siya at sinubukang kunin sa akin ang remote. Mabilis na sagot ni Harold. Hindi na sila pinansin ni Jude at umakyat na. Kung tama ako, ang kwarto niya ay. Nakarating siya sa kwarto ni David at marahang binuksan ang pinto. Tagulat niya, wala si David sa loob. Mabilis niyang sinuri ang banyo, wala rin si David. Ano? Saan ba nagpunta ang bastos na ito? Sa rooftop. Nakarating lang doon si David at saglit na naalala ang pangyayari kina Aubrey at Sarah. Ang isa ay ang babaeng pinakamamahal niya noon, at ang isa ay ang dapat niyang pakasalan sa isang araw at pagkatapos ay mamahalin niya habang buhay. Maraming beses ko nang hinalikan si Aubrey. Masarap ang pakiramdam ko noon, pero hanggang doon lang iyon. Hindi ko pa nahahalikan si Sarah, pero wala akong ganang halikan siya ngayon. Gayunpaman, hindi ko masabi ang parehong para kay Emma na ikuyom niya ang kanyang kamao. Akala ko wala akong nararamdaman para sa kanya, pero ano itong nag-aapoy na sensasyon na nararamdaman ko sa katawan ko? Dahil ba na-stimulate lang ako sa halik niya, o may higit pa? Hindi ito ang aking unang halik, kaya bakit? Bakit hindi niya maalis sa isip niya iyon kahit na napakabagal ng mga minutong lumilipez? Ang lahat ng mga pag-iisip at emosyon na ito ay nag-iwan sa kanya na nalilito at hindi mapakali. Naglakad siya papunta sa gilid. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, napansin niya ang babaeng nakahandusay sa lupa malapit sa entrance gate. Nakikita niya ang dugo sa paligid ng ulo nito. What the? Parang nanunood ng eksena sa pelikula. Agad niyang naunawaan na may hindi tama at naalala rin niya ang mensaheng natanggap niya hindi pa nagtagal. May nagtangkang pumatay sa akin. Pinatay ba nila ang babaeng iyon? Tumalikod siya para magmadaling bumaba pero nakita niya si Jude na kokyat lang. Mama, bumaba ka na. Ito ay hindi ligtas dito, sinasabi niya, ngunit agad na inilabas ni Jude ang kanyang baril at pinaputukan si David. Ito ay isang perpektong shot na nakatutok sa noo ni David. Lumipat si David sa gilid. Tumagos ang bala sa kanyang buhok. Kahit natulala si David, likas siyang tumakbo at walang takot na tumalon sa katabing gusali na hindi kasing taas ng gusaling ito. Bago siya lumapag, isang bala ang tumama sa kanyang likod. Tinadya ni Jude ang mas malaking target na nasa likod ni David kaya maliit ang tsansa na mawala siya. Inaasahan niyang babagsak si David sa rooftop sa takot at pagkabigla, ngunit sa kanyang pagtataka, patuloy na yumuko si David. Ang lalaking ito. Tumakbo rin si Jude at tumalon kahit alam niya masyadong peligroso. Habang nasa himpapawid siya, isang bala ang tumama sa kanyang balikat. Kahit papaano ay nakarating pa rin siya ng ligtas sa rooftop ng kapitbahay. How the hell? Naisip ba nila na ako yon kahit nakamask ako? Hindi niya masabi kung saan maaaring nanggaling ang bala, ngunit alam niyang galing iyon sa isa sa mga babae sa security unit. Nagiging delikado na ito, pero malapit na ako. Tinubukan niyang bumaba, pero nakita niyang bumagsak si David sa hagdanan. Maswerte, itinaas niya ang kanyang baril upang barilin, ngunit biglang lumitaw si Bob mula sa ibaba at nagsimulang bumaril, na napilitang tumakas si Jude. Walang takot na tumalon si Jude mula sa rooftop at dumapo sa likod bahay at nagmamadaling tumalon sa dingding at umalis sa kotseng ipinarade niya sa labas mismo. Hindi mabaril ng mga security girls ang sasakyan dahil may mga taong gumagala kaya hinabol nila ang sasakyan. Samantala, pinapasok ni Bob si David at pinunit ang kamiseta at kinuha ang tama ng bala. Pumasok sa kwarto ang pinuno ng Thundergate at nanatiling malamig na nakatitig kay Bob bago itinutok ang baril sa kanya, na wala ang isa kong miyembro dahil sa iyong kakulangan. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Sino ang naglagay sa iyo dito para protektahan si David Jackson?
Kung hindi ka panipaniwala ang sagot mo, ililibing kita sa tabi ng teammate ko. Kaklase niya ako, mahinahong sagot ni Bob habang ginagamot ang sugat. Kung ano ang ginagawa ko sa gusaling ito, wala sa iyo iyon. Kung hindi ko lang napigilan ng assassin na nakabalat kayo ay madaling pumasok sa bahay at pinatay si David at masayang umalis, kaya huwag mong idamay sa akin ang kakulangan mo. Nakita niyang sugatan din si Bob, pero ginagamot muna niya ang sugat ni David. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibinaba niya ang kanyang baril. Kabanata 105. Seryoso ba ang sugat? Tanong niya kay Bob sa malamig na tono. Hindi. Nakaligtaan nito ang mga organo. Sa ilang oras na pahinga, dapat ay kayanan niyang tumayo, sagot ni Bob. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na kailangang ihinto ang kasal. Ano ang iyong pangalan? Hindi ba manners na sabihin mo muna ang pangalan mo bago magtanong sa iba? Amaya. Bob. Aalamin ko kung sino ka, Bob, sagot ni Amaya. Siya ay isang maitim na morena na may nakakatakot na pulang mata. Nasa mid-40s na siya, pero mukhang nasa early 30s lang siya. Kung may nakita akong kakaiba, personal kitang hahanapin at papatayin. Ako ay birhen. Kaya, bago mo ako patayin, pwede bang? Bahagya niyang itinaas ang baril. Biro lang sabi ni Bob tapos naging seryoso yung ekspresyon niya kahit hindi man lang siya tinitingnan. Sa tingin mo ba mahuhuli ng mga babae mo ang bastard na iyon? May tiwala ako sa kanila. Upang dumating sa hitsura ni Claudia Jackson, maaaring matagal na niyang pinaplano ito, o siya ay isang nangungunang propesyonal na hindi nabigyan ng sapat na oras upang maghanda. Ang pangalawang pagpipilian ay mas malamang na ang kaso. Bakit mo nasasabi yan? Kung matagal na siyang naghahanda, hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon, ayon kay Bob. Maraming pagkakataon kung saan maaari niyang patayin si David at walang nakakaalam nito. Kaya, malamang na may nag-hire sa kanya kamakailan lang, isang taong maaaring kilala ng nag-hire sa iyong security unit. Manam. Tumaas ang kilay ni Amaya. Hindi ka kasing tanga gaya ng tingin mo. Taka bakit hindi ka lumabas at iwan ako mag-isa? Hindi ko kaya yon. Habang patuloy silang nag-uusap, mabilis na ginalaw ng mga miyembro ng kanyang koponan ang katawan ng isa na namatay at nilinis din ang sahig upang alisin ang anumang bakas ng dugo. Sila ay medyo mabilis sa mga tuntunin ng paglilinis at pag-aakala muli sa kanilang mga posisyon. Ang mga puwang ay napuno ng mga backup na miyembro. Pagkatapos ay nagpadala ng text message si Amaya kay Jenny, ipinaliwanag ang nangyari. Mabilis na tinawagan ni Jenny si Sarah na pauwi na sa kanyang sasakyan. Inatake siya ng isang propesyonal na mamamatay. Itinigil ni Sarah ang sasakyan sa gulat. Kamusta na kaya siya ngayon? Tinabihan ako na okay lang siya. Sa ilang oras na pahinga, dapat kaya niyang tumayo, sabi ni Jenny. Gusto mo bang puntahan ko siya at personal na alagaan, young lady? Hindi, nagngangalit si Sarah. Haharapin ko ito. Tinapos niya ang tawag at saka gustong iikot ang sasakyan at dumiretso kay Matthew at bugbugin ito, ngunit kinuyam niya ang manibela at nakontrol ang galit. Ang lakas ng loob mong guluhin ang buhay ko ng ganito. Nanlilisik siya, ngunit tumulo ang luha ng galit sa kanyang mga mata dahil hinayaan niyang mamatay ang kanyang kasintahan. Babayaran kita sa uri. Samantala, nakikipagkwentuhan si Matthew sa propesor sa kanyang nakalaan na silid. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa mayordomo niyang si Ryan. Ano ito? Inis na tanong ni Matthew dahil naaabala siya kapag nagsasaya. Nabigo ang misyon, ipinaliwanag ni Ryan ang detalyado hanggat kaya niya. Dahil naging ganito, plant clues na nanligaw sa sinumang darating na naghahanap sa kanila, sabi ni Matthew. At, napatay mo na ba ang assassin? Oo, young master, mahinahong sagot ni Ryan. Nadurog ang kanyang sasakyan sa pagitan ng dalawang truck. Mahirap kahit na makilala ang kanyang mukha. Deserve niya iyon dahil nabigo siya. Ano ang gusto mong gawin kay David Jackson? Kung hindi natin makuha ang numero ng telepono ng isang babae sa unang pagsubok, tuluyan mo bang isusuko siya? Tanong ni Matthew. Naintindihan. Magpapaplano akong patayin siya. Dahil mukhang naabutan kami ni Sarah, gawin mong parang sining ang pagkamatay niya, sabi ni Matthew. Dapat ipakita sa kanya ang pagnanasa ko sa kanya. Oo, young master. Gagawin ko ang lahat.
Natapos ang tawag, at namalayan na lang ni Matthew na nanginginig na sa gulat at takot ang propesor. Oh, nakalimutan na kita, ngumiti si Matthew. Makakalimutan mo lahat ng narinig mo ngayon, hindi ba? Tumanggaw siya ng 3 beses. Kaya mabilis umintindi. Kaya naman hindi ko maiwasang maakit sa mga babae na may ilang kata sa utak, hinalikan siya ni Matthew at saka nagpatuloy para paikutin siya. Samantala, abala si Albert sa pagtawag sa kanyang mga kaibigan at iba pang kakilala sa mobile at pag-imbite sa kanila sa kasal bukas. Mrs. Rose Campbell, ang aking asawa ay isang malaking tagahanga sa iyo, sabi ni Albert, kaya't lubos kong pinahahalagahan ito kung makakadalo ka sa kasal at makausap siya at mapagpala ang mga bata. Paano ako makakatanggi kung ikaw ay personal na nagtatanong sa akin, sir? Magalang na wika ni Rose mula sa kabilang linya. Dapat ba akong pumuntang mag-isa, o okay lang ba kung sumama ako sa aking pamilya? Okay naman ako kahit papano. Gawin ang anumang komportable sa iyo. Sige. Magkita tayo sa kasal. Tinapos na ni Albert ang tawag. Rose Campbell. Mas humble siya sa inaakala ko, o sadyang matalino lang siya. Siya ang babaeng sobrang crush niya noong bata pa siya, pero pagkabalitang nagpakasal na siya, hindi na niya ito pinansin at muntik na siyang makalimutan. Ngunit ngayon, dahil hiniling sa kanya ni Carol na tawagan siya, kailangan niyang tumawag sa telepono sa isa sa mga pinakasikat na artista sa mundo. Maaari sana siyang tawagan at imbitahan ni Carol, ngunit ibinigay niya sa akin ang gawaing iyon. Ang hirap talagang intindihin ng mga babaeng ito minsan. Takto namang pumasok si Jason sa kwarto. Sir, inatake si David ng isang assassin. Ano? Nayanig ang puso ni Albert at nagdilat ang kanyang mga pupil. Sabay tumayo siya. Siya ba? Okay lang siya, kahit nataman siya ng bala sa likod. Nakahinga naman ng maluwag si Albert sa narinig, pero tumigas ang panga niya. Tinong bastard ang naglakas loob na ilabas ang mga pangil sa akin. Idiniin niya ang kanyang mga buko sa glass desk at ginawa itong pumutok. Kung sino man siya, hahanapin ko siya at papatayin ko at lahat ng kamag-anak niya. Calm down, sir. Hindi pa nakikita ni Jason na nagalit siya ng ganito. Ang pag-aalaga kay David ang dapat nating unahin. Siyempre, ngunit hinahanap din ang bastard na nasa likod nito. Ungol ni Albert. Tara na. Kasabay nito, nakarating si Emma sa bahay at humiga sa kanyang sopa at hinawakan ang kanyang ulo. Pumunta ako at sinabi ito. Mabagal at mabigat ang tibok ng puso niya. Kung hindi siya dumating, anong gagawin ko? Para siyang nag-iisang ibon ngayon. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.